Hello everyone, welcome back sa ating vlog. So ngayon pag-usapan natin kung ano yung mga dapat alam din ninyo or i-consider ninyo kapag gusto nyo pumunta dito sa Canada. So nag-prepare ako ng 4 categories na pag-usapan natin. Number 1 is yung job prospect. Number 2 is accommodation ninyo. Number 3 is yung PR pathway. And number 4 is yung weather dito sa Canada. Kasi napansin ko itong 4 na categories na to, napaka-crucial nito sa mga nagpaplano or nasa planning stage pa lang at ginigauge pa lang nila kung para sa kanila ba ang Canada. So, umpisan natin sa number 1 which is job prospect. Maraming nagsasabi guys na marami daw trabaho dito sa Canada, super in demand daw ng mga foreign nationals dito sa Canada, etc. etc. Pero the reality is, hindi lahat ng work ay in demand or hindi lahat ng trabaho or occupation ay meron ka agad makukuha dito sa Canada. Kasi right now, medyo pahirapan kumuha ng trabaho dito sa Canada kasi kahit mga permanent residents and Canadian citizens, medyo nahihirapan din sila maghanap ng kanilang trabaho. It's because of the influx ng international student na pumunta dito sa Canada and yung mga temporary foreign workers na nag-occupy ng mga trabaho na iyon. So, kung gusto talaga ninyong pumunta dito sa Canada, what I suggest is look into the industry kung ano yung papasukan ninyo and check nyo yung job market availability dun sa province or sa location na pupuntahan ninyo. Kasi iba't ibang province, iba't ibang specialty yan. For example, kapag mga IT sector, malakas ang mga IT sector sa bandang Vancouver, ganyan, Toronto, yung sa may GTA area, doon talaga maraming mga work for those type of industry. Kapag naman hotel restaurant management, more on yun, meron din naman doon sa mga bigger cities, no? Pero marami din doon sa mga tourist spot like doon sa Banff National Park and other parks within Canada. So yun, first things first, kailangan i-check ninyo kung anong industry ninyo and kung saan yung province or area na better suited para doon sa job prospect ninyo. And dito rin napansin ko rin, marami din talaga nahirapan na maghanap ng trabaho na nakalinya doon sa experience nila kasi mostly dito sa Canada, underemployed yung mga empleyado, which means yung pinag-aralan nila or yung experience nila mas mababa yung work na nakukuha nila dito sa simula. Hindi ko naman nila lahat kasi there are some people naman na talagang nag-strive sila makahanap ng ka-level nung current experience nila and successful naman sila. Pero yun lang, kailangan din ninyong malaman yung other side of the story na hindi lahat nagagawa yun. Karamihan underemployed. So with that being said, so dami-daming mga foreign nationals na nagdagsahan dito sa Canada. Matataas yung pinag-aralan and mataas yung qualifications and experience nila. Tapos nag-aagawan sila guys dun sa mga entry-level jobs, for example, So doon na area nagkakaroon ng job saturation, kaya madami din dito talaga naghahanap ng trabaho at hindi talaga sila makahanap. So kung talagang plano niyo pumunta dito sa Canada, I advise na mag-build kayo ng magandang resume ninyo talaga. Gawin nyo siyang Canadian format na resume. And of course, mag-apply na kayo before pa kayo pumunta dito sa Canada. And with the help of Canadian SIM pala, pwede na kayong kumuha ng SIM card ninyo habang nasa Philippines pa kayo, papadala nila yon para magkaroon kayo ng Canadian phone number para ma-update ninyo yung resume ninyo with your Canadian phone number. Mas mapapadali kasi yung pag-apply ninyo ng trabaho pag meron na kayong Canadian SIM card. And si Canadian SIM kasi powered by Rogers, meron silang promotion right now wherein pwede kayong bigyan ng 100 gigabytes of data for only $40 plus GST or HST kung nasaang province man kayo. So para ma-avail nyo tong special offer na to, maglalagay ako ng link sa baba. Mag-login lang kayo and order your SIM cards now. So yun nga, diba? So nag-apply na kayo ng trabaho while you're still outside of Canada. Tapos i-try nyong i-maximize din yung oras, yung time differential dito sa Canada. I-take into consideration ninyo yun. For example, ang gusto nyo mangyari is mag-apply kayo ng trabaho ng umaga namin dito sa Canada or mag-send kayo ng application ng umaga namin dito sa Canada. Why? Simply because yung email ninyo guys or yung mga employers na yan, sobrang daming emails na nare-receive niyan all over the world. Hindi lang sa Philippines yung mga applicants niyan. So kapag nag-apply kayo ng umaga dito guys, mauuna yung email ninyo doon sa listahan ng inbox nila. So mas malaki yung chance na mauna nilang mabasa yung resume ninyo or yung application ninyo. That being said, kailangan din ninyong mag-craft or mag-tailor ng cover letter na enticing and eye-catching, Hindi siya yung sobrang haba, yung
brief and concise lang siya kung paano mo i-market yung sarili mo. And your email, make it professional lang, no? Para at least mag-stand out sa unang tingin pa lang ng recruiter, mag-stand out na yung application mo. So, yun yung number 1, guys. Basta ang gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, tandaan nyo na hindi madali ang pag-apply ng trabaho dito sa Canada with the current situation right now. So, mas maganda pag prepared kayo na pumunta dito or at least malaban ninyo to bago kayo mag-decide kung talaga bang gusto nyo pumunta dito sa Canada. Number 2 is accommodation. Nung pumunta kami kasi dito sa Canada, guys, yun yung time na mura pa yung mga bahay, mura pa yung accommodation. So, yung very first accommodation namin ni Dayan is $450 per month. That's a basement na 1 bedroom. So, nakitira kami doon sa basement dati. So, $450 yun, including all utilities. That was way back 2020. And then, nung lumipat kami, umakyat kami ng 650 kasi nagsarili na kami doon. And then, lumipat ulit kami. So, yun yung 900 tas naging 1,000 na basement, no? That's a 1-bedroom basement na separate na yung kitchen, separate yung laundry, etc. etc. Pero, right now kasi guys, yung accommodation, sobrang tataas na. So, kung i-check nyo dun sa online right now, sa mga 1-bedroom na basement nung kagaya sa amin dati, nasa 1.4 or 1.5 na yung walkout basements na mga ganon. So, that's almost 40% increase to 50% increase. So, from the past couple of years, guys, ang taas talaga ng dinagdag ng rental market dito sa Canada, no? So, bakit ko to sinasabi sa inyo, no? Nung nag-start kasi kami na mag-apply dito sa Canada, specifically dito sa Alberta, no? Isa si Alberta sa may pinakamataas na hourly wage during that time, which is $15 per hour. Pero during that time kasi hanggang ngayon, hindi nagtaas ng minimum wage si Alberta. So, kung makakakuha kayo ng mga entry-level jobs like I discussed dun sa first part ng video natin, medyo mahirap siyang i-sustain for your rental or yung accommodation ninyo. Kaya before you come here, guys, please research yung city and province kung saan kayo pupunta and check yung rental market nila doon. And compare nyo siya doon sa, alam mo yun, sa average wage ng expected na trabaho na makukuha mo doon. So, dalawa kasi doon sa rental, guys. Pwedeng all-in siya or hindi kasama yung utilities. Ibig sabihin, pag all-in, lahat kasama. Wala ka ng ibang babayaran. Kapag naman iba yung utilities, pwede kasing magpakabit ka ng sarili mong utilities or makishare ka dun sa landlord. So, in terms of separate utilities, no, so kailangan nyo magpakabit ng NMAX ninyo or kung saan man kayo kukuha ng utilities ninyo. And of course, kailangan din ninyo ng internet, lalong-lalo na kapag international student kayo kasi some of the classes are still online. So, kung kailangan nyo ng internet, no, si Canadian SIM nag-offer din silang portable home internet wherein pwede kayo makakuha ng 500 gigabytes of data for a very affordable price. Ang kagandahan pa nito, wala kang setup fee na babayaran sa kanila and napakadali lang mag-apply. Maglalagay ako ng link dun sa baba para makapag-apply kayo just in case na makakuha na kayo ng accommodation na hindi kasama yung internet and utilities, and at least matitick mark na ninyo ito sa to-do list ninyo. So kasi right now, guys, meron silang limited time offer na Rogers 5G home internet for only $55 per month plus taxes. Magkakaroon ka na ng 500 gigabytes of data for a speed of up to 100 Mbps sa download and 10 Mbps naman sa upload. And again, zero setup fee siya. At kapag kayo ay naka-Rogers SIM card, meron kayong extra $10 off sa home internet niyo, which means magiging $45 na lang per month ang babayaran niyo. So kung interested kayo, guys, ilalagay ko lang sa description yung link para makapag-register kayo for the home internet. Pangatlo na pag-uusapan natin ngayon is yung PR pathway, which I think is the most important thing right now for future immigrants, no, na gustong pumunta dito sa Canada. Mapa temporary foreign worker yan or international student yan, no. Kasi right now, guys, I'll just give you a quick summary lang ng PR pathway dito sa Canada, no. Dati kasi ang pinaka-main talaga na pasukan or PR pathway natin is yung CEC kung tawagin, yung Canadian Experience Class. Ito yung kailangan mong mag-earn ng 1 year Canadian Experience sa skilled jobs. Ito yung Tier 0, 1, 2, 3. And then after that, kailangan mo ng IELTS and then make your express entry profile and wait for an invitation kapag nag-draw sila ng CEC, no? Pero unfortunately, guys, no, right now, napakataas ng cut-off. Nasa 522 yata, if I'm not mistaken, yung last na draws nila for CEC, no? To give you a brief background, no, yung CEC kasi before, naglalaro yan, guys, pag nag-invite sila, nasa 460 hanggang 480
yung cut-off niyan. So, sa mga nalilito, no, ang CEC kasi, or express entry kasi guys, nakabase yan sa ranking system, no? Pataasan yan ng rank. So, kung lahat ng profile, may i-assign silang rank depende sa education mo, sa age mo, sa background mo, basically, yung work experience mo, etc. etc. Tapos, for example, ang nakuha mong score is 480, sabihin mo na. Tapos, ang draw nila is minimum cut-off is 470. Automatic, makakakuha ka ng invitation. So, dati, no, from 2019 to 2021 siguro or early 2022, no? So, ang ratings ng CEC, guys, naglalaro yan ng 460 up to 480, yung minimum cut-off. So, dati, kapag international student ka dito, may 3 years experience ka na skills outside Canada, and then makaka-earn ka ng 1 year experience dito sa Canada, para automatic na may invite ka for CEC before, no? Kasi, nung kinalculate ko yung akin, after 1 year experience ko and graduating as an international student sa Canada, nasa 512 yung magiging score ko, no? Pero with the changes, no, and drastic move ng IRCC, no, napakataas na ng CEC cutoff. Sabi ko nga, it's 522. For an average guy, no, like us, sobrang taas ng 522 to be honest. Kaya maraming mga international students na nandito na sa Canada, hindi na sila umaasa sa CEC, kundi tumitingin na sila sa ibang PR pathway. Kaya sa mga nagpaplano na pumasok dito sa Canada, no, I think ito yung pinaka-important na i-check ninyo, lalong kung talagang gusto nyo maging permanent residents later on. So, i-check nyo kung saang province ang the best for your profile, no? Kasi kung wala ng CEC, ang next step natin dyan, of course, is mga provincial nominations or yung mga PNP programs. So, i-check ninyo, Alberta has AOS, BC, may mga BC PNP Tech yung mga yan. Ontario, meron din silang specific PR pathway dyan. Atlantic provinces, meron din mga specific PR pathways dyan, no? So, I encourage you to check those PNPs muna before kayo mag-decide kung gusto nyo talagang mag-Canada. Number 4 na pag-uusapan natin, guys, is weather. Hindi naman na siguro lingid sa inyong kaalaman na ang weather dito sa Canada is, alam mo yun, extreme in both cases. Extreme sa winter, extreme din sa summer. Dito sa Calgary naman, no, ang average na temperature namin kapag winter nasa -10 to -15 or -10, -15. Kapag naman nag-summer dito sa amin, nag-average din yan ng mga 20 to 25. Pero yung extreme weathers kasi guys, meron kasi tinatawag na cold snap. Ito yung talagang pumapalo ng -40 din yung weather namin dito sa Calgary. And nung last winter nga sa Edmonton, nag-50 pa nga ata sila doon. Tapos sa summer naman, based on our experience, ang pinakamataas I think is 38 degrees Celsius. Pero ito guys, experience ko lang to based dito sa Calgary, no? Kaya gusto kong pag-usapan yung weather sa inyo kasi nga, hindi naman buong Canada ganun yung weather situation. Meron yung ibang mga provinces or mga areas, cities, na hindi ganun ka-extreme yung winter, hindi rin ganun ka-extreme yung summer nila. So, depending on your situation, no, kapag na-search nyo na yung PR pathway na best suited sa inyo, no, check nyo yung weather condition ng province na yun, guys, para at least magkaroon kayo na idea kung ano ba yung typical range ng winter and summer weather nila doon. Kasi kung gusto nyo hindi masyadong malamig, no, pwede kayong pumunta dun sa southern part ng Canada, like, for example, sa Toronto, ganyan, sa Vancouver, ganyan. Dito naman sa Alberta, hindi masyadong malamig sa bandang Lethbridge, ganyan, sa Medicine Hat. So, hindi siya ganun kalamig, pero malamig pa rin. Kaya yun, napaka-importante na i-check ninyo. Kasi, for example, yung nakita nyong province is, let's say, Yukon. Yan. Yukon, nasa taas na yan ng British Columbia. So, expect ninyo na sobrang lamig talaga dun sa Yukon area. So, sa ibang territories naman like Nunavut yan, malamig din talaga dyan kasi extreme yan. So, alam niyo naman, no, ito yung Earth. So, kung mas mataas ka to the north, medyo mas malamig yan kumpara dun sa equator. So, Canada kasi, di ba, south, pag pataas ka ng pataas, palapit ka ng palapit sa North Pole. Kaya, mas mataas, mas norte, mas malamig. Yun basically yung tinitignan ko, no, pag tumitingin ako dun sa mga provinces or sa mga areas. So, kasi pwede rin ninyong gamiting logic yun eh. So, for example, sa Yukon, no? Okay, si Yukon is nasa taas ng British Columbia. So, alam nyo na mas malamig si Yukon technically
kaysa kay British Columbia. Mga tipong ganun. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo guys, no? Para at least mapag-isip-isipan ninyo kung talaga bang gusto nyong pumunta dito sa Canada, no? And kung talagang gusto nyong pumunta dito sa Canada and international student pathway yung gusto ninyong i-take, no? Message us, no? Kasi we can help you to get your letter of acceptance dun sa school na preferred ninyo. And we can give you some advice, no? Kung ano yung best suited program ninyo and kung saang school and kung saang province yung best for you guys. So, yun lang for today's video guys. Thank you so much for watching and this is Edwin from Race Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused in yung mga goals. Yan, as always guys, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!